Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 2 katao patay sa magkahiwalay na aksidente. 4 na bahay sa Cagayan nawasak matapos tangay ng rumaragasang tubig sa ilog. Baha sa ilang lugar hanggang bubong na. Ilang lugar sa Aurora at Isabela hinugupit din ng bagyong Nika. At COMELEC at iba't ibang grupo at institusyon nakiisa sa GMA para sa komprehensibong coverage ng 2025 midterm elections. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, alamin natin ang sitwasyon sa mga lugar sa Hilagang Luzon na nalubog sa baha dahil sa mga sunod-sunod na pananalasa ng bagyo. 4 na bahay sa Bagao, Cagayan na wasak matapos tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay mas lalo pang tumaas o lumalim yung baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Kung kaninang tanghali, Chris, ay halos abot bubong yung baha. Ngayong hapon ay hindi na makita pa ang bubong ng karamihan sa mga bahay dito sa lugar. Tuluyang gumuho ang bahay na ito matapos tangayin ng rumaragasang tubig sa ilog sa Barangay Zone 7, Barangay Taguntungan sa Bagao, Cagayan kagabi. Walang tao sa loob ng bahay dahil kasalukuyang nasa Tuguegarao City ang may-ari nito nang mangyaring insidente. Ayon sa Bagao MDRRMO, 4 na bahay ang gumuho. Makikita naman ang pagragasa ng tubig mula sa bundok papunta sa mga kabahayan sa Sitio Maros, Hacienda Intal. Tuluyan na ring nasira ang Kamunayan Daycare Center dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Nagdala kami ng food packs, non-food items, kitchen utensils, mga kumot po, then bigas. Kabi-kabilaan din ang naranasang pagbaha sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Cagayan. Sa aerial inspection na kuha nila Kapan Mayor Harry Florida, makikita ang malawakang pagbaha sa bahagi ng mga bayan ng Sulan at Alcala. Binaha na rin ang pamilihan sa bayan ng Sulana. Sa video na ito, makikita naman ang pag-rescue sa ilang residente sa Barangay Santa Clara sa bayan ng Gonzaga. Abot tuhod naman ang baha sa Kinawigan Elementary School sa bayan ng Bugay. Sa Tuguegarao City, mabilisan naman naghahakot ng mga gamit ang mga tindera dahil sa mabilis na pagtaas ng baha sa lugar. Tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisalansan sa kahon at maisakay sa kanilang sasakyan ang panindang mga grocery. Konti lang po yung gamit kasi hindi pa talaga kami nagbalik po ng mga gamit. Nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Inuna namang isakay sa garong ang refrigerator para madala sa mas mataas na lugar. Sunod ang mga panindang gulay na minamadaling maisakay sa kanilang sasakyan. Mabilis po kasi yung dalo dito pagka nag-open po yung dam, diretso na po rito mga 4 hours ganun po. Bukod sa mga tindera, paspasan din sa pag-aayos ng mga gamit ng mga residente para makalikas dahil mabilis ang pagtaas ng baha. Karaniwang lampas tao ang baha sa lugar. Lilikas na po kami, ma'am. Yun, napapake na po namin lahat yung mga karga po namin. Dahil po lumakas daw yung tubig. Pagsapit ng umaga, halos umabot na sa mga bubong ng bahay ang baha. Ang ilang residente, nagtayo na ng tent sa kalsada at doon natulog magdamag. Hirap, mami. Pataas-pataas na naman yan eh. Kaya tignan mo yung karga namin. Ang dami namin karga, ma'am. Pa po nakakabangon dun sa nakaraang bagyo na nabaha na rin po kami at ito na naman nababaha na rin kami. 21 barangay nang apektado ng pagbaha sa syudad, aabot na sa halos 1,000 pamilya, katumbas ng mahigit 3,000 individual ang nasa mga evacuation center. Sakaling humupa na ang baha bukas, hindi na muna papabalikin sa mga bahay ang mga evacuee bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng bagyong Ophel. Problem is not going back, is but evacuating them. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha. Problema tayo. Sa ngayon, hindi na rin madaanan ng ilang tulay at kalsada sa probinsya dahil sa baha. Wala pa ring supply ng kuryente ang mga bayan ng Lasam, Abulog,
Rizal, Santa Ana at bahagi ng Tuguegarao City. Sa ngayon, umiiral pa rin ang state of calamity sa probinsya ng Cagayan matapos ideklara at isailalim ang probinsya noong buwan ng Oktubre nang manalasa ang bagyong Julian. At dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, ubos na rin ang Calamity Fund o Quick Response Fund ng probinsya. Simula ng manalasa ang bagyong Leon noong huling linggo ng Oktubre ay wala nang ginagamit na Calamity Fund ang probinsya ng Cagayan. Humingi na tayo sa DBM and we've already consulted with the President. It is now in the process. So far, hihintayin natin yun, ma'am. Chris, as of 5 p.m. ay umabot na sa 11.1 meters ang antas ng Cagayan River. Mas mataas na yan sa critical level. At ayon sa PDRRMO, ang kanilang projection ay aabot pa sa 12 meters ang antas ng Cagayan River simula mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. Chris? Maraming salamat at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Apari sa probinsya ng Cagayan. Bunsod dito ng laki ng pinsalang iniwan ng nagdaang super bagyong Marce, kung saan isa ang bayan sa mga labis na naapektuhan. Sa tala ng MSWD, nasa mahigit sa 20,000 pamilya, katumbas ng mahigit sa 78,000 na individual ang labis na naapektuhan ng bagyo. Mahigit sa 38.1 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at mahigit naman 7.9 million pesos sa infrastruktura. Samantala, pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan ang posibleng epekto ng mga susunod pang bagyo. Nagsagawa ng emergency meeting ang MDRRMO at DILG upang mailatag ang mga operation plan. Kabilang sa pinag-usapan ang maagang paglikas sa mga residente upang maiwasan ang pag-rescue sa kalagitnaan ng bagyo para sa seguridad hindi lang ng mga apektadong residente kundi pati na rin ng mga rescuer. Ilang lugar sa Aurora at Isabela hinagupit din ng bagyong Nika. Sundan sa ulat ni Glam Calicdan Dizon. Tumambad ang pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa Hilagang Luzon. Napayuko ang mga puno sa lakas ng hangin at ulan sa Dilasag, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo kahapon. Nawasak ang ilang kubo at bahay roon. Natumba rin ang ilang puno at poste. Pinasok naman ng baha ang ilang eskwelahan. Sa Dipakulaw naman, abot hanggang kalsada ang hampas ng alon na may tangay pang mga bato. Ramdam din ang hagupit ng bagyo sa bayan ng Kasiguran. Ang bubong sa isang paaralan natuklap at tuluyang tinangay ng malakas na hangin. Ngayong umaga, humupa na ang baha sa ilang lugar sa Kasiguran, Aurora. Pero naiwan naman ang pinsala sa mga bahay at hanap buhay ng mga residente. Si Tatay Reynaldo na nagtatrabaho sa Sagingan, hindi alam kung paano babangon ngayon dahil aabutin ng 4 na taon bago tumubo at mamunga uli ang mga tanim na saging. Si Larry naman, nalubog na nga ang bahay sa baha, nawasak pa ang taniman na pinagkukunan nila ng pagkain. Sa Isabela, kabilang sa mga binayo ng bagyo ang bayan ng Dinapige. Gayon din ang bayan ng Alicia na halos mag-zero visibility sa kalsada. May isang rider na nangahas sumuong pero sumemplang. Natumba rin ang ilang poste. Samantala ngayong araw, tumambad ang mga pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa Isabela. May mga sanga ng punong nakatumba at mga establishmento na natanggalan ng bubong. Sa Barangay Batal, may bahagi pa rin na abot binti ang taas ng tubig. Abala ang mga residente sa paglilinis ng mga nabasang gamit. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa ilang bayan tulad sa Santiago City. 6 na tulay naman ang hindi madaanan dahil sa umapaw na mga ilog. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa paglayo ng bagyong Nika, sunod namang lalapit sa kalupaan ng bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nakalabas na ng PAR ang bagyong Nika kaninang alas 2 ng hapon, pero posibleng makaranas pa rin ng ulan ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, Pangasinan, Nueva Ecija, Kalinga, Cagayan, Mountain Province, Batanes, Babuyan Islands, Aurora at Nueva Vizcaya. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorms.
Samantala, pumasok na sa loob ng PAR ang panibagong bagyo na tinawag na Bagyong Ophel. At huling namataan kaninang tanghali, 950 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa initial forecast track, posible itong tumama sa northern o central Luzon, Huwebes ng hapon o gabi. Posibleng maglabas ng wind signal ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Supply at kalidad ng mga gulay apektado dahil sa sunod-sunod na bagyo. May live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, andito tayo ngayon sa Malimgas Public Market sa Dagupan City at sa ngayon ayon sa ilang negosyante, apektado raw yung kalidad at supply ng gulay na kanilang ibinebenta dahil nga sa nararanasang sunod-sunod na bagyo. Mabilis daw masira ang kanilang mga panindang gulay dahil madalas mabasa dahil nga sa pag-ulan. Pahirapan din ang pagkuha ng supply sa kanilang pinagkukuhanan sa Urdaneta City Bagsakan Market kung dati-dati raw nakakakuha pa sila ng 10 bundle sa kada gulay. Sa ngayon ay maswerte na raw kung makakuha sila ng 1 bundle sa kada gulay. Samantala, ang presyuhan ngayon ng karamihan sa mga gulay, lalo na sa lowland vegetables, sa ngayon ang upo ay nasa 60 pesos ang kada piraso, ang sitaw ay nasa 90 pesos ang kada kilo, ang okra ay nasa 80 pesos ang kada kilo, ang ampalaya nasa 110 pesos ang kada kilo ngayon, ang talong nasa 140 pesos ang kada kilo, ang kamatis nasa 70 pesos ang kada kilo, ang kalabasa nasa 50 pesos ang kada kilo, ang patola naman nasa 80 pesos ang kada kilo. Samantala sa highland vegetables naman, ang pechay ngayon nasa 60 pesos ang kada kilo, ang beans ay nasa 130 pesos ang kada kilo, ang repolyo nasa 60 pesos ang kada kilo, ang carrots naman nasa 60 pesos ang kada kilo, ang patatas nasa 60 pesos din ang kada kilo, ang cabbage nasa 60 pesos ang kada kilo, ang sayote ay nasa 40 pesos ang kada kilo, habang ang bell pepper ay nasa 280 pesos ang kada kilo. Bagamat Chris ay mataas ang karamihan sa presyo ng gulay ngayon, bagsak presyo na nilang ibinebenta o bagsak presyo ng ibinebenta ng ilang negosyante ang kanilang panindang gulay upang maiwasan nga yung pagkasira o humantong sa pagkasira yung kanilang panindang gulay. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Mga kapuso, sa gitna nga po ng masungit na panahon sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, nagpapakawala ngayon ng tubig ang ilang reservoirs. Ayon sa Pag-asa, tig 2 gates ang nakabukas sa Ambuklaw at Binga reservoirs na nasa Benguet. 2 gates din ang nakabukas sa Magat Reservoir sa Isabela, habang 1 gate naman ang naglalabas ng tubig sa San Roque Reservoir sa San Manuel, Pangasinan. Preemptive release ang umano'y isinasagawa sa mga nasabing dam para umano maiwasan ang pag-apaw habang inaasahan ang dami ng ulang bubuhos sa mga watershed. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kabi-kabilang landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Cordillera Administrative Region at Hilagang Luzon bunsod ng pananalasa ng Bagyong Nika. Sa Kasibu, Nueva Vizcaya, isinara muna sa mga motorista ang isang kalsada matapos matabunan ng bumagsak na puno at malalaking bato. May naitala ring pagguho ng lupa sa mga bahagi ng Napua at Namatek ng Baguio Bontoc Road sa Sabangan Mountain Province. May landslide din sa National Road ng Balantoy Poblacion Area sa Balbalan, Kalinga. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga LGU para muling madaanan ang mga naturang kalsada. Bukod sa ubot-sipon, binabantayan din ng Pangasinan OPVET ang pagtama ng leptospirosis sa mga alagang hayop ngayong sunod-sunod ang pag-ulan. Kaya paalala sa mga pet owner na huwag pabayaang pag-alagala o nakatali sa labas ang mga alagang hayop kung patuloy na nararanasan ng pag-ulan o may baha. Ilagay ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at may maayos na kulungan. Patuloy ang pag-iikot ng otoridad sa lalawigan upang maghatid ng serbisyo medikal sa mga alagang hayop. Iwasan
Kadalasan po na lumabas sila, kapag nasa bahay lang, tapos may maganda silang kulungan, hindi nababaha. Pagka dapat vaccinated sana sila. Isa ang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Badoc, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Patay ang rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ng isa pang motorsiklo sa National Highway na bahagi ng Barangay Napu, Badoc, Ilocos Norte, pasado alas 3 ng hapon kahapon. 2 iba pa ang sugatan sa aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, kaya napunta sa kabilang linya ng kalsada na nagresulta sa aksidente. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Nasawi ang isang angkas ng motorsiklo matapos masangkot sa aksidente sa Nueva Ecija, Aurora Road na bahagi ng Barangay Atate, Palayan City hapon noong linggo. Sugatan naman ang isa pang angkas at ang nagmaneho ng motorsiklo. Pawang residente ng Tayug, Pangasinan ang mga biktima. Sa investigasyon ng PNP, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider nang may madaanan na butas sa kalsada. Sumemplang ang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay. Sa kasamaang palad, nagulungan ng kasabay na dump truck ang isa sa mga biktima na kanyang ikinasawi. Sugatan ang 3 katao sa salpukan ng motorsiklo sa Provincial Road, bahagi ng Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan, pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Dinala ang mga biktima ng mga rumesponding kawani ng MDRRMO sa isang ospital sa Dagupan City. Kabilang sa mga biktima ang isang miyembro ng pulisya na tubong basista, Pangasinan. Negatibo naman daw siya sa alcohol breath test ayon sa doktor. Sangkot din sa aksidente ang isang babaeng tubong Barangay Tambak, Bayambang at ang kanyang angkas na isa pang babaeng residente ng Barangay Dinalawan, Calasiao. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, demand sa itlog nagsimula ng tumaas ngayong papalapit ang Kapaskuhan, pero matatag na supply tiniyak. Sundan sa report. Ramdam ng ilang negosyante sa Dagupan City ang pagtaas ng demand sa itlog ngayong papalapit ang Pasko. Madali raw maubos ang kanilang panindang itlog. Inaasang mas lalo pang tataas ang demand sa mga susunod na buwan. Pag December na parang pang New Year na po, hindi na kami abot ng kasi laging nauubos. Hapdi lang po kami, naubos na po. Bis po kasi ng itlog. Okay lang po, mas masaya po. Dahil yung mababudget po yung pera namin. Bumaba ng 10 piso ang kada tray ng itlog. Umaabot ngayon sa 210 pesos ang kada tray ng piwi o yung pinakamaliit na size ng itlog. 220 pesos naman ang kada tray ng small size. 230 pesos sa medium. 240 pesos sa large at 250 hanggang 260 pesos per tray ang extra large. Tiniyak naman ng Sinag ang sapat na supply ng itlog hanggang Disyembre. Sa tingin naman natin, continuous naman yung production. Wala naman na nakikitang may shortage ng itlog by December. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Ilang buntis sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan nakinabang sa libreng medical check-up at bitamina. Narito ang report. 5 buwang buntis si Dayan para sa kanyang unang baby. Isa siya sa mga soon-to-be mom na sumailalim sa libreng medical check-up sa Buntis Day sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kinuhanan siya ng blood pressure. Masakit yung ulo minsan, nahihilo, nasusuka. At saka first check-up ko po dito sa Anolid. Nabigyan din ng libreng bitamina ang mga buntis mula sa Municipal Health Office. Katuwang ng barangay sa programa ang ilang nursing students mula sa isang universidad sa Dagupan City. Nagbahagi sila ng kaalaman kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng mga nagdadalang tao. Isa sa mga tinututukan nila ang nutrisyon ng mga ina. And kinakailangan din po nila ng kaunting kaalaman na makaka-help po sa kanila upang maging maganda ang kanilang pagbubuntis. Ayon sa punong barangay, isinasagawa ang Buntis Day sa barangay sa kada unang linggo ng buwan. Mabibigyan po sila ng refreshments or foods at saka ng token na pwede nalang maiuwi. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Nananawagan ng tulong ang pet owner na si Jonalyn Briones na mahanap ang kanyang nawawalang aso sa Barangay Pantal, Dagupan City. October 26 nang mawala ang kanyang alagang aso na si Farsa na isang Shih Tzu. Mabait at malabing daw si Farsa na itinuturing ng parte ng kanilang pamilya. Naglaan si Briones ng 10,000 pisong pabuya sa sinumang makakahanap at maibabalik
ang kanilang alagang aso. Magbaka sakali sa JMA na kung pwedeng sana kahit konting chance na maibalik yung alaga ko. Siyempre anak ng turing ko dun eh. Ayun, maibalik nila. Kung sino man ang nakapulot dun, naaalala ko na naman siya. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matapos ang 3 araw na search and retrieval operation, natagpuan na ng mga otoridad ang bangkay ng 13 anyos na dalagita matapos malunod sa ilog na bahagi ng Barangay Dalia, Baggao, Cagayan. Nagtungo umano ang biktima sa river flood control noong Sabado na malapit sa kanilang bahay upang maghugas. At dito pinaniniwalaang nadulas o nahulog sa ilog. Base sa naiwang tsinelas ng biktima na sa may riprap ng flood control. Marunong umanong lumangoy ang dalagita pero dahil sa lakas ng ragasan ng tubig at lalim ng ilog ay hindi niya kinaya. Natagpuan ang bangkay sa bahagi ng Paranan River sa barangay Nangalinan ng parehong bayan. Pinag-iingat ang mga residente para makaiwas sa kahalintulad na insidente. Nananawagan po ko sa ating mga residente ng Baggao na kung mayroon na pong go signal ng ating municipal mayor na magkandak ng preemptive evacuation, agad-agad po mag-preemptive na po tayo. Samantala, oldest living Pangasinense na isang World War II veteran nagdiwang ng kanyang ika-108 na kaarawan. Atin siyang kilalanin sa report. Happy birthday to you. Happy birthday. November 3 nitong taon nang ipagdiwang ni Lolo Valentin Untalan ang kanyang ika-108 kaarawan sa kanilang tahanan sa Barangay Duyong, Calasiao, Pangasinan. Siya ang oldest living centenarian sa Pangasinan. Ipinanganak siya noong 1916. Retiradong US Army si Lolo Valentin. Ilang beses daw siyang napasabak noong World War II. 2008 nang pumanaw ang kanyang asawa. Nagkaroon sila ng 7 anak at sa kasalukuyan, meron silang 20 apo, kabilang na ang mga apo sa tuhod. Hindi na makalakad si Lolo Valentin. Mahina na rin ang pandinig pero matalas pa ang mata. At ang nakamamangha, malakas pa rin at kaya pa niyang mag-exercise. And don't eat too much meat if possible, like shrimp. You don't drink too much wine. Just Ibinubuhos ng pamilya ang lahat ng pagmamahal kay Lolo Valentin. Ay, yung pinapakain ko po sa umaga, yung oatmeal, tapos hot cake, and then prutas. Andito kaming lahat sa iyo, nagmamahal. Sana magpalakas ka parati, araw-araw laki. Sa social media post, kinilala ng DSWD ang katatagan ni Lolo Valentin sa buhay. Karangalan daw ng buong komunidad ang nakamit niyang mahabang buhay. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Bagamat umuulan, tuloy pa rin ang pamamasyal ng mga turista sa Paway, Ilocos Norte kahapon, November 11. Panay ang selfie ng mga ito sa harap ng Paway Church. Maging ang mga magsasaka, tuloy din ang pag-aani ng palay kahit na umuulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakabantay na ang mga ito sa mga mabababang barangay na madalas bahain sa posibleng epekto ng mga bagyo. COMELEC at 49 media election watchdogs at academic institutions nakiisa sa GMA para sa komprehensibong coverage ng 2025 midterm elections. Naritong report. Sa laban kontra fake news. Ilang buwan pa lang ang nakalilipas ng pandayin ng GMA at ng halos 60 partners ang kampanya para labanan ng fake news. Ngayong eleksyon 2025,
sa gitna ng banta ng fake news at maling impormasyon na layong manlito at manlinlang sa mga botante, mas lalong kailangang matiyak ang pagkahatid ng makabuluhan at mapagkakatiwala ang balita. Kaya sa pangunguna ng GMA Network, isang panibagong pagsasanib pwersa ang sinaksihan para lalong palakasin ang ating pagbabantay, alang-alang sa katotohanan at sa bayan. Sa kabuuan, 49 na organisasyon ang nagipagkapit-bisig sa GMA Network. We come together once again to deliver an election coverage that is not only the most comprehensive, but also conforms to the highest standards of honesty and integrity in a manner beyond reproach. Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Esyalong, Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs, Ianesa S. Valdelion, First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto L. Kaharian, First Vice President, GMA International, Joseph Jerome T. Francia. Katuwang din natin ang GMA Kapuso Foundation. Para sa Commission on Elections o COMELEC, naroon si Chairman George Erwin Garcia. Katuwang din natin ang ating partner sa telecommunications industry, ang PLDT at Smart. Kasama rin sa pagbabantay ngayong election 2025 ang ating mga election watchdog groups na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Partner din natin ang mga respetadong media group sa bansa, ang Inquirer Group of Companies, kabilang ang Philippine Daily Inquirer at Inquirer.net, ang Manila Bulletin, Manila Times at Manila Standard. Gayon din ang Catholic Media Network, Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, Manila Overseas Press Club at Philippine Entertainment Portal. Ang mga respetadong academic institution, kasama nating tututok sa election 2025, ang University of the Philippines Diliman at Ateneo de Manila University, De La Salle University, at University of Santo Tomas, University of the Philippines Los Baños, at Polytechnic University of the Philippines, at AMA Education System, at National University, University of the East, at Arellano University, Colegio de San Juan de Letran, at De La Salle College of St. Benilde, Emilio Aguinaldo College, at Jose Rizal University, Lyceum of the Philippines University, at Mapua University, San Sebastian College, Recoletos, at University of Perpetual Help System, Dalta. Katuwang din natin ang ilang kolehiyo at universidad mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang Mariano Marcos State University, De La Salle Lipa sa Batangas, at Universidad de Dagupan, pati na ang Ateneo de Naga University, ang University of the Philippines Visayas, at University of St. La Salle Bacolod, Siliman University, at University of San Carlos, University of San Agustin Iloilo, at Central Mindanao University, Holy Cross of Davao College, at Notre Dame of the Jangas University, Western Mindanao State University, at Notre Dame University sa Cotabato City. Kasama rin natin sa pagbabantay sa election 2025 ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands at REACT Philippines. Sumusuporta rin ang YouTube sa layunin ng GMA na maghatid ng komprehensibong pagbabalita sa election 2025. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita. Yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. Totoong impormasyon. Inilunsad din ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign upang igiit ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag at mapanuri sa naglipa ng maling impormasyon at magabayan ang mga botante ngayong eleksyon. Ngayong eleksyon 2025. Dapat Totoo. Ipinalabas din ang bagong bersyon ng Panata sa Bayan theme sa pakikipagtulungan ng ilang sparkle artist, kabilang na si Julian San Jose. Lahat ng ito para sa katotohanan, para sa maayos, malinis at mapagkakatiwalaang eleksyon, para sa bayan at mamamayan.
Ito ang Eleksyon 2025. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 43 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bubisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.